Altcoin season, ito ang magical phrase na paulit-ulit nating naririnig tuwing bull market. Yung sabay-sabay na lumilipad ang karamihan ng altcoins, mas mabilis pa kaysa kay Bitcoin. At parang lahat ng bagong project ay merong 100x na gain sa loob lang ng ilang linggo. Pero ngayong 2025, maraming trader ang nagtataka, nasaan na ang altcoin season? Bakit parang Bitcoin lang ang consistent habang karamihan ng altcoins kahit nasa peak vibes na ang market ay nasa sarili pa ring mini bear o underperformance? Sa video na ito, himay-himayin natin ng malinaw at diretso ano ba talaga ang altcoin season, alin ang best altcoin season sa history ng crypto, ano ang nag-trigger noon at bakit mataas ang chance na hindi na mauulit ang ganong klase ng euphoria ngayong 2025. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, crypto news, trading, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Una, linawin natin ang definition. Maraming paraan para sukatin ang altcoin season. Pero ang pinakakilalang public metric ay yung tinatawag na Altcoin Season Index ng Blockchain Center. Simple lang ang rule nila. Kung 75% ng top 50 coins ay mas magandang performance kaysa kay Bitcoin sa loob ng 90 days, saka pa lang nila tinatawag itong altcoin season. Kung hindi, either Bitcoin season o mixed market lang. Ang mahalagang punto dito, hindi sapat na may ilan lang na lumilipad. Kailangan malawak ang breadth, kumbaga hindi lang hero run ng iilang pangalan, kundi sector-wide o market-wide. Ito ang dahilan kung bakit maraming parang alt season sa Twitter pero ayon sa objective metric, hindi pa talaga alt season dahil kulang sa breadth yung rally. Ngayon, balik tanaw tayo sa best altcoin season sa history. At dito halos lahat ng matatagal na sa crypto ay iisa lang ang ituturo. Late 2017 hanggang early 2018 sa panahon ng ICO mania. Bakit ito peak alt season? Una, literal na daan-daang bagong token ang sabay-sabay na na-launch sa pamamagitan ng initial coin offering at ang liquidity ng retail ay dumaloy papunta sa halos kahit anong may white paper at hype. Statistically, grabe ang na-raise. By April 2018 pa lang yung pera na pumasok sa ICO ay lampas na sa buong 2017 total. Mahigit $6.3 billion sa unang quarter ng 2018 ayon sa CoinDesk. Ibig sabihin sobrang lawak at sobrang lalim ng retail participation. Halos lahat ng alt burado ang liquidity issues dahil overflow ang pera. Dagdag pa rito, may mga mega raise tulad ng EOS na umabot ng higit $4 billion. Kaya mas lalo pang tumindi ang perception na anything goes at lahat may moonshot. Ito yung textbook definition ng euphoria na mahirap ulitin sa parehong laki at lawak. Sumunod na malaking kabanata, DeFi Summer 2020. Dito naman nagsama-sama ang bagong use case, on-chain lending, AMM-DEX, yield farming, at explosive na TVL growth. From roughly $600 million sa simula ng 2020, umakyat ang total value lock sa higit $16 billion pagpatak ng year-end at mas lalo pang lumaki by 2021. Ang epekto nito sa altcoins, lalo na sa Ethereum ecosystem at mga early DeFi blue chips ay parang micro-alt season na nakatether sa bagong utility at cash flow narratives. Hindi ito kasing lawak ng ICO mania, pero malinis ang driver. Real protocols, real on-chain activity, real yields kahit maraming Ponzi-nomics ang na-expose later. At syempre 2021 ang NFT explosion, ang OpenSea at iba pang marketplace ay nagkaroon ng multi-billion trading volumes in a matter of months. Dito umusbong ang narrative na culture plus crypto at lumipad ang mga token na may exposure sa NFT infrastructure at gaming metaverse. Ang mahalagang detail, ibang profile ng retail sa phase na to. Mas mainstream ang dating, mas social ang discovery at mas mataas ang churn. Nagkaroon ng pockets of alt euphoria pero hindi na siya katulad ng 2017 kung saan halos lahat ng alt ay nakikisabay. Parang sector-led alt season na tira-tira ang ibang coins. Okay, so bakit natin sinasabing maliit ang chance na ma-replicate ang 2017 style na best altcoin season ngayong 2025? Ito ang core reason at lahat ng to interconnected. Una, nagbago ang flow ng capital. Noong January 2024, nag-launch ang spot Bitcoin ETF sa US at nagpatuloy ang malalaking inflows hanggang 2025. May araw-araw na positive at negative flows pero ang big picture, ang regulated vehicles para kay Bitcoin ay naging black hole ng liquidity para sa traditional investors at retirement accounts. Sa madaling salita, ang malaking pera ngayon may paraan ng bumili ng Bitcoin nang hindi dumadaan sa crypto native exchange at kapag dumadating ang bagong demand, unang tumatama ito kay Bitcoin. Kasama na dito ang spot Ethereum ETF na nag-debut noong July 23, 2024.
na nagdagdag pa ng isa pang regulated magnet para sa capital na dati-rati ay baka dumaloy pa sa mid-cap at small caps altcoins. Kapag ganito ang structure, natural na nababawasan ang probability ng malawakang altcoin breadth rally kasi nagpo-focus ang inflows sa dalawang malalaking assets na may pinakamalinaw na on-ramp, BTC at Ethereum. Pangalawa, mataas ang Bitcoin dominance sa cycle na to kumpara sa inaasahan ng maraming alt trader. Kung titingnan natin ang dominance charts, trading view o coin market cap, makikita nating nananatiling elevated ang share ni Bitcoin sa total market cap versus prior phases kung saan mabilis bumabagsak ang dominance late cycle. Historical pattern noon, kapag humina ang BTC dominance, madalas doon nagsisimula ang tunay na alt season breadth. Noong 2024 hanggang 2025 ngayon, mabagal at hindi sustain ang pagbaba, kaya rin hindi sumasabay ang karamihan ng alts ng sabay-sabay. Pangatlo, regulation at legal overhang. Simula pa 2019 hanggang ngayon, dumami ang enforcement actions at maraming tokens ang nasa gray area kung security ba o hindi. Sa US in particular, naging cautious ang malalaking institution sa pag-expose sa maliliit na tokens dahil sa compliance risk. Habang may mga positive development tulad ng paglinaw ng landas para sa mas maraming spot crypto ETF ngayong late 2025. Hindi nito agad tinatanggal ang multi-year chilling effect sa mid at small caps. At ang resulta, mas concentrated ang safe flows kay BTC, Ethereum, mas konti ang malinis na capital na pumapasok sa long tail. Pang-apat, yung supply dynamics. Ibang-iba ang tokenomics landscape ngayon kumpara noong ICO boom. Marami sa mga sikat na alts ay may nakaschedule na token unlocks, malalaking VC allocation at mas matitinding vesting clips. Kahit may narrative na bibigatan ng price dahil sa consistent na sell pressure mula sa unlocks at mula sa treasuries na nagda-diversify. Noong 2017, maraming token ang sobrang illiquid pero maliit ang outstanding float kaya lumilipad agad kapag may hype. Ngayon, mas professionalized ang distribution at mas transparent ang schedules. Ibig sabihin, mas mahirap magkaroon ng sabay-sabay at sustained pumps across the board. Panglima, fragmentation ng attention at tech stock. Noong ICO boom, one main stage, Ethereum. Ngayon, splintered ang liquidity sa Solana, Ethereum Layer 2, BSC, Base, Arbitrum, Optimism, Avalanche at iba pa. Oo, may mini manias tulad ng meme coin cycles, lalo na sa Solana at seasonal rotations, pero hindi siya sapat para sabihing 75% ng top 50 ay consistently beating BTC for 90 days straight. Sa katunayan, pati altcoin season index readings nitong year na to ay madalas nasa ibaba o mid-range at bihirang mag-print ng true alt season signal ayon sa ilang market notes. Again, may mga episode surge pero kulang sa breadth at tagal. Pang-anim, macro at risk appetite regime. Kahit pagkakat na ang Fed at nagbabalik ang risk sa equities, ang laki ng bagong capital ay dumadalaw sa AI trade at sa large cap tech sa TradeFi. At sa crypto side naman ay sa pinakamadaling i-access na assets, BTC, Ethereum via ETF. Sa madaling sabi, hindi tulad ng 2017 kung saan crypto mismo ang pinakabagong laruan ng mundo. Ngayon ay kabahagi lang siya ng mas malaking risk on mosaic at yung share ng attention na napupunta sa long tail alt ay hindi katulad ng dati. Context mula sa equity flows at policy shifts sa broader markets ang nagpapakita ng rotation behavior. Bagamat hindi crypto specific, ito ang kapaligirang kinikilusan ng lahat ng assets ngayon. Ngayon, kung tatanungin mo, ibig bang sabihin wala ng alt season ever? Hindi. Ang mas accurate, mababa ang probability na maulit ang 2017 style. Lahat tumilipad sabay-sabay sa parehong lawak at intensity. Ang posibleng alt seasons moving forward ay mas sector-driven at narrative-driven. Halimbawa, isang L2 summer kung saan lumipad ang mga infra at sequencing tokens dahil sa bagong revenue model, o isang AI crypto wave kung saan computide tokens ang lumalamang, o isang Solana-centric cycle kung saan ang meme coins at payments infra ang nagdo-dominate. Pero lahat ng top 50 beating BTC for sustained 90 days window, mas mahirap kasi ang capital funnels, regulation at distribution mechanics ngayon ay pabor sa dalawa, Bitcoin at Ethereum. So bakit naman maraming altcoins ang bear market pa rin kahit bullish ang headline ng crypto? Ito yung play-by-play na kadalasan nangyayari sa cycle. Phase 1, Bitcoin leadership phase. Dito lumalakas ang BTC dahil ito ang pangunahing beneficiary ng bagong inflows, lalo na post-ETF. Karamihan ng alts underperform. Phase 2, Ethereum catch-up. Habang umiinit ang risk appetite, nag-shift ang ilan sa BTC profits papunta kay Ethereum, lalo na kung may catalyst tulad ng staking dynamics, L2 activity o ETF narratives. Phase 3, selective rotation. Dito pumapasok ang sector burst, DeFi, infra, gaming, AI, staking, payments, meme coin, pero hindi lahat sumasabay. Breadth is uneven. At kung kulang ang macro liquidity o kulang ang
bagong retail, hindi umaabot sa full alt prep. Kaya kahit nasa late cycle na ang feeling, malaking porsyento ng alts ay flat o down versus BTC dahil hindi sila nasa full ng rotation at nauubos sa unlocks o illiquidity. Idagdag pa natin yung reality na maraming tokens ang structurally inflationary, high emissions at walang malakas na buy side utility, kaya kahit green ang Bitcoin, red ang relative chart nila versus BTC pairs. Sa kabuuan, kung hahanapin natin ang best altcoin season sa history, halos unanimous ang boto. 2017 ICO Mania ang all-time classic dahil sa lawak, dami ng bagong tokens at walang kaparehong retail euphoria. Nagkaroon ng malaking alt-runs muli sa 2020 DeFi at 2021 NFT plus gaming, pero mas sectoral at episodic ang karakter. Pagdating sa 2025, kahit mataas ang Bitcoin at bullish ang headline, concentrated ang structural inflow sa BTC at Ethereum dahil sa spot ETF at regulatory clarity for the big two, elevated ang BTC dominance relative sa inaasahan at mababa ang sustained breadth na kailangan para sabihing true alt season. Kaya maraming altcoins sa kabila ng macro bull ay bear pa rin versus BTC o sideways dahil sa unlocks, weak demand at attention fragmentation. Okay? So I hope may napulot kayong kaalaman dito, lalo na yung mga waiting pa rin sa altcoin season. Alam niyo namang maraming misinterpretation na kumakalat dito, lalo na yung mga newbie. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.